Good morning. Good morning. We are now on the 18th week in ordinary time, and we only have maybe uh, not 10, but maybe 7 weeks remaining. And then after that, we will enter a new liturgical calendar, which is Advent. And it also means that Christmas is near. Kanta na sad si Jose Marichan. Hapit na. Okay. The feeding of the 5,000 is probably one of the most highlighted miracles in the Bible, where it demonstrated the power and the overflow of abundance from God. Kining feeding, kipagpakaon sa 5,000 ng mga tao, mao siguro ni ang usa sa mga sikat nga or nailhan nga mga milagro ni Kristo nga nasulat sa Biblia. Kay nakita nato ang gahom ug ang abundansya sa Ginoo. It was a miracle of the highest degree. Kuyaw kini nga milagro. Kay imagine, gikan lang sa 3 ka pan ug 2 ka isda, nabahugan ang 5,000. It was also recorded in the Bible that the 5,000 count were only men, and the women and children were not yet included in the count. Imagine, 5,000 lang, puro lang na mga lalaki ang gisulti diya. Wa pa to'y labot to mga babae ug ang mga bata. So imagine kung 5,000 lang mga lalaki lang to, siguro of course kay isa ka buk asawa, 5,000 po ka babae nga asawa. So 5 plus 5, 10. Buta na to ang anak. Ano na? Tagtulo. So almost good ba? Mga dool 15,000 siguro to. Buta na lang na to anak. So, daghan gyud. Basically, it was a miracle that touched thousands of lives. Usa ka to ka milagro nga naka-ministeryo or nakatandog o libuan ka mga kinabuhi. Today, I want to focus on this aspect of the gospel, divine generosity. Okay? In verse 15 and 16, the disciples told Jesus to send the people away to their homes because it is dark, and so they can buy food for themselves. But instead of doing this, Jesus tells his disciples to give the people food. Imagine the shock and confusion on the faces of the disciples when Jesus said this. Imbis nga gipapauli gusto sa mga disipulo ni Kristo nga ipapauli na ang mga tao kay gabi na aron makapalit na sila panihapon kung sa ato pang panahon karon aron pag-uli na sa inyo kay maghikay ka pa og pag panihapon nimo ana na ba. Pero imbis na papaulion sa ingon ni Kristo nga tagay sila pagkaon. So, imagine the shock and confusion sa mga dagway, sa mga disipulo. They must be thinking, are you out of your mind, Jesus? Where do we get the money and food for all these people? Nahuna siguro sa mga disipulo, kanang, okay pa ka, Lord? Naunsa naman ka, Lord? Asa man ta manghuwag kwarta ipalit daning pagkaon para daning mga tawhana? But Jesus was testing their faith. Sulayan ni Kristo ang ilang pagtuo. Jesus was trying to see what they would do on that impossible situation. Gisukod ni Kristo o gitanaw ni Kristo kung unsa kay buhaton sa iyang mga disipulo niadto nga klase nga sitwasyon nga murag imposible gid kaayo. Just like us, Jesus is also trying to test our faith. And not just our faith. He is also testing our character. He wants to see if what are we going to do or how do we respond when we are faced with an impossible situation. Sama gyapon kanato ginasulayan ang atong pagtuo. Okay? Ug dili lang ang atong pagtuo, apil ang atong karakter, apil atong kalidad, isip usa ka tawo, isip usa ka Kristohanon. Gay gusto makita sa Ginoo nga unsa bagay buhaton nato or unsay atong response kung naata sa usa ka sitwasyon
nga murag imposible gid kayo. We respond to God with excuses and alibis sometimes. We are not honest with God about our situation and status. Usahay ang atong response sa Ginoo is daghang kitang mga pasumangil. Lord, kanang pasayloa lang gid ko, Lord, kay tao ra man gid ko, Lord. Ay, kanang Lord, pasayloa lang ko kay pobre ra pa biya ko. Kanang pasensya na, Lord, kay bago pa biya ko na Kristohanon. Okay? We are not honest with God, but God only wants from us that we are real with Him, genuine with Him. Apan gusto sa Dios nga kita honest sa iya, kanabang tinuuray ta sa iya, genuine. When we say real and genuine, it means telling Him that this is all we have, this is all what we can do, that we are this limited, that we are only this rich, that we are only this talented. Ang gusto sa Ginoo, dili nang ilipod-lipod pa nato siya. Ang gusto sa Dios nga honest sa iya, Lord, maura gid ni akong kaya. Lord, ingani ko kalimitado. Lord, ingani ra gid ko ka-talented. Ingani ra ko kadato. Okay? When the disciples told Jesus that they only have 5 loaves and 2 fish, Jesus says, "Bring them here to me," and told the people to sit down on the grass. When Jesus tells us to bring to Him what we have, He will also tell us to sit down, meaning He will command us to be still, to be on standby, to wait because a miracle will happen because of our generosity. Amen. Okay? Kung igdon gan ita sa Ginoo nga ambin abi. Okay? And then we follow Him. Sultian po ta sa Ginoo nga sit down. Ang pasabot niya sa sit down is relax lang ka diha. Paghulat lang. Kay adunay milagro nga mahitabo sa imong kinabuhi tungod sa imong generosity. Okay? We must be generous at all times. Our generosity will open up the windows of heaven and blessings will come pouring down in our lives because a generous person will never run out of anything. The more we give, the more we receive. Okay? Amen ba mo na? Ang atong pagkamanggihinatagon, okay? Maunay mo abre sa mga ganghaan sa langit aron ibubo sa Dios ang iyang panalangin. Kay ang usa ka tawo nga manggihinatagon, dili gid na siya makulangan. Di gid po na siya mawad-an. Amen ba mo na? The question, manggihinatagon ba ta? Okay? Kita ra makatubag ana. Jesus demonstrated His power through the feeding of the 5,000, not only because the people were hungry, but He wants to show all of them, including His disciples, that He is a generous God. When we give to Him, no matter how small or big it is, He will give it back to us 100-fold and even 1,000-fold. Hallelujah. Kung muhatag ta sa Ginoo, okay, if we are generous to God, ibalik na sa Ginoo sa ato 100-fold. Okay, sa gatos sa piluan. And sometimes dili lang sa gatos sa piluan, even libuan ka piluan. Okay? Gipakita ni Kristo ni nga milagro sa mga katawhan. Okay? Dili lang aron pagpakita sa ilaha nga usa siya ka Dios nga gamhanan. But gusto nga pakita sa Ginoo nga kung ihatag ninyo ang naa sa inyo, magamay man o mudako, ako nang ibalik sa inyo sa makadaghan. Imagine, tulo ka pan, duha ka isda. Wa pa kita kabalo kung sa to nga isda. Diba? Man tag tuna to Or sa kanang tagdag ko bita kay nga isda, kita ko nag kausa nga dako kay nga isda nga
nang bago pag nakuha si Maya, crisp meal ilang baligya, kung dako kayo, murag 3 ka kilo puro to. 3, 5, sa bato dako gid gyud. Imagine, o basig bulad ra pud to kadako nga isda, makabalo. Ampan, basig mura ra sad og kanang pandisal pud ka karon nga mura nag kanarang walay hangin. Kaya inig kumot nimo, mura na nagkuan. Mura na nagjulin ka nako. Wata ka balo sa to pero unsa gibuhat sa Ginoo, unsa giingon sa tong gospel karon? Nasubraan pa gani og 12 ka bukag. 12 ka bukag nasubraan. Imagine yung sana. Mahitabo lang na kung atong ihatag sa Ginoo, kung unsay naa sa ato magamay man o madako. Nabang di ta maglinaog sa Ginoo ba? Sa atong tithes and offerings, sa atong oras, sa atong talento, sa atong mga skills. Okay? Kaya hindi nato ilaog ba? Di lang kumadto sa karon kay no movement ra ba kuno? Di lang kumadto kay murag sa apoy man adto. Sila lang sa dito, kaya ra bitaw nila, daghan bitaw sila. Di lang sa ko mag-tight, sa total naka-tight ko gahapon, kaya sa ko karon. Ano ba? I mean, what nato nakuha ang point sa tinuod lang. Prangka lang ang pagka-istorya. Wag kita nakasabot sa punto. Okay? Again, the more nga muhatag ta sa Ginoo, ang usa ka tawo nga manggihinatagon labi na sa Ginoo, di gina sa kakulangan. Di gina sa mawad-an. He will not lack anything, okay? Because Psalms 23 verse 1 it says, "The Lord is my shepherd; I shall not want or I shall not lack anything." Walay nagkulang kanako. Okay? We experience God's generosity when we come to Mass. Ato pong ma-experience po kung unsa ka generous or kung unsa ka manggihinatagon ang Dios diya sa simbahan. When Christ instituted the Holy Eucharist on the night before He was betrayed, His very words were, "Do this in remembrance of me." His very body and blood He generously gave us. That is why we do not just get to experience God in a personal way. We get to experience Him together with the rest of the people who believe in Him through the Holy Eucharist. He is generous to share His life to the whole world 2,000 years ago. Imagine, kung dalo or laog pa lang ang Ginoo, magpakamatay ba siya sa cross pa ka nato? Kung dili manggihinatagon ang Ginoo, do you think nga iyang i-institute ang Eucharist? Okay? Pwede man ito na dilimuon, sa tinuod lang. Okay? Pagutan ta mo nga ma-experience ninyo akong kinabuhi. Okay? Tugutan mo nga makapartake mo sa akong lawas sa dugo. Pwede gina may tabo. But tungod sa pagkamanggihinatagon sa Dios, iyang gihatag ang iyang kinabuhi para sa kalibutan aron maluwas ta. Okay, ug iyang gihatag ang balaan nga Eucharistia aron atong maambit kada adlaw ato sa mahinumduman. Ingon siya nga, "Do this in remembrance of me." Buhata kini alang sa paghandog kanako. That's how generous God is. That is why every time we partake the Holy Eucharist, we experience and share the generosity of God nga unta, okay, sa diyang mga lawat ta, sa diyang magadawat kita sa lawas ug dugo ni Kristo, dapat kita sad mahimo pud tang generous. Pero nganong hangtod karon laog makita. Okay? This holy sacrament should transform us into the likeness of Christ. Dapat nga kini nga balaan nga sakramento mao kini mag-transform kanato kung unsa ang Dios. Kung maayo ang Dios, maayo sad ta. Kung mahigugmaon ang Dios, mahigugmaon sad ta. Kung manggihinatagon ang Dios, manggihinatagon sad ta. Okay? As Jesus was generous and merciful to the crowd, we too must be the same to others,
especially to the poor. Kita pod sa mga generous og maluluyo ng Ginoo sa mga katawhan. Kita sad unta labi na sa mga tao, okay? Ng mga balo, mga ilo, mga bata, mga byuda, mga pobre. Okay? Kaya gani, di pa ta mo volunteer nga magpa-communion sa uban, nga magtulod-tulod pa ta. Hindi ko man misa, uli lang ta dayon, murag way nahitabo. Ita mag-volunteer nga, uy, ako sa magpa-communion dito. Okay, gimingaw na ko nila. Especially kita nga mga clergy. Okay? We should have this kind of attitude, generous not just in our finances, but labi na sa atong oras. Okay? Sa atong time, sa atong skills, talent. Let us not worry and be afraid if our pockets, skills, talents will suffer due to our generosity. Itaangay mabalakag kung ang atong bulsa, atong oras, ang atong talento magantos tungod sa atong pagkamanghinatagon. For God will see to it that we will be filled with anything that we need. Hallelujah. Kay isiguro sa Ginoo nga pun-on kita niya or pun-an gid ang atong mga panginahanglanon sa Ginoo kung generous lang ta. Para na kayo nga mga saad sa Ginoo. Di ba? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Okay? 2 Corinthians chapter 8, ang Dios nagpakapobre para kanato. Ano may atong ipangita? Okay? And I remember datong Sabado nang hatag ko og tithes and offering envelope. Dinala ko magsulti kung kinsa. But paghatag nako sa envelope, when I gave the envelope, katawan ko sa akong kiyatagan, niya ningon siya nga panghatag-hatag envelope aron na si allowance, aron maka-allowance na kuno. Ingin ko nga akong gitubag, ingin ko nga kasi allowance hindi na para sa ako, para mo na sa imo, para mo prosper ka. Mao nang prinsipyo sa Ginoo. Ilaw na mahatag ang envelope aron kuno mahatag ang sobre tithe or offering para kuno na allowance kuno. Domingo man to pagkaugma. Ang nagigda na dili na para sa ako, para sa imo. Aron mo prosper ka. Aron mo prosper mo. Kadaghan man to sila. Prosper mo, dili na para sa akong kaayuhan. Iko unsa allowance nga pag-adto namo dadto nag-adto Miss Manila at nga namo gid naghatag na akong kwarta o kumangayo ko ma-expect mas medyo dako pagamay pa akong allowance yung pang allowance nang hatag sobre aron na ko'y allowance sa kaugma dili na para sa ako. Okay? You know, especially sa atong tithes and offerings. Ay, tithes nasad tatong istoryahan. Kwarta-kwarta nasad. Mag-election ba po diya sa inyo, Pader? Kaya kwarta-kwarta man po diya. Again, dili lagi ni para lagi sa amo. Para ni sa inyo. Ano yung prinsipyo sa Ginoo? Okay? Kung generous ta sa atong tithes and offerings, and then aside nga generous, dapat honest pud ta kay basig hatag-hatag lang pud ta pero di man dito 10% atong gihatag day pud. Diba? Naunsa man ko nga kamo na akong kinabuhi nga mangyapon ni asinso nga sige na pug hatag. Unya tagkuan pag yun tag 1,000 pag ito kada Domingo pero nga di mag-asinso ko kinabuhi. Ang pangutana, sure ba ka kanang 1,000? Sure ba ka kanang 1,000 10% gid na or basig 1% lang na? So, kinahanglan honest pud ta. Di ba? Kung manghihinatagon galing ta, dapat honest pud ta sa atong kuan, especially sa atong tithes and offerings. Ito ang pag-prosper. Hatag-hatag lagi ka, pwede po 10%. Ito maging sa Biblia, ika na pulo man. So, imo lang yapong gikawatan ng Ginoo. Diba? I mean,
Mangutana mo sa daghan mga tao nga faithful og sa ilahang tithes and offering, generous sa ilang paghatag. Dili lang sa tithes and offering, bisan sa ilang paghatag sa ilahang panahon, talento para sa Ginoo. Tanawa ilang kinabuhi. Kung naamoy kailang nga mayan nga tao, panamini ilang kinabuhi kung giun sa pag-prosper sa Ginoo sa ilaha. Because as what I said earlier, okay, if we are generous to God, He will give it back to us 100-fold, not just 100-fold, but 1,000-fold. Ug ang tanan nga ang gihinatagon, yun na sila nagkulang. Okay? Muna nga, sagdi lang, say nga, example, natay membro sa kauban nato sa simbahan, nagkinahanglan sa atong tabang, pinansyal, niya, balog ita nga, maumaora gid ang atong kwarta. Diba? Ay, mangin lang ta nga, itang hatag. But I encourage you, give. Okay? Kaya kung buto naon, mas privilege pag gani nga nakatabang ka kaysa ikaw maghigda dito sa ospital, ikaw may gitabangan. Diba? Muna nga, diba na saying, it is better to give than to receive. Okay? Muna nga kung adunay tay chance nga makatabang sa uban, tabang ta. Amen? Muhatag ta. Kay mas maayo pa, kay but pasabot nga naata sa maayo nga kahimtang. Okay? Kay but pasabot nga medyo arang-arang pagamay ang atong kinabuhi kumpara sa atong gihatagan. Labi na mingana nga mga sitwasyon. Malagi, naon na lang nimo. Asa man pili ka, ikaw ni hatag or ikaw ang gitagaan. Okay? Gitagaan ka tungod kay ana lagi gaantos ka. Ano nga atong hinumduman nga we share this divine generosity with God. And by partaking the Eucharist every day, labi na kita every day taga-partake sa Eucharist, nga matransform po ta, mahimo tang generous. Aron atong mapaambit po na nga generosity ngadto sa uban, sama nga ang Ginoo usab manggihatagon ug wala sa magdumili sa paghatag sa iyang kinabuhi kanato. Amen. Please stand. Let us together renew our baptismal vows by professing the Apostles' Creed. Together, I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, who suffered